At may isang lalaki sa lupaing maburol ng Ephraim na ang pangalay Mikas. At sinabi niya sa kanyang ina, ang 1,100 putol na pilak na kinuha sa iyo na siyang ikinapagtungayaw mo at sinalita mo rin sa aking mga pakinig. Narito ang pilak ay nasa akin, aking kinuha at sinabi ng kanyang ina, pagpalay nawa ng Panginoon ang aking anak. At isinauli niya ang 1,100 putol na pilak sa kanyang ina at sinabi ng kanyang ina, aking tunay na tinalaga ng aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon na ukol sa aking anak upang igawa ng isang larawang inanyuhan at ng isang larawang binubo. Kaya ngayon isasauli ko sa iyo. At nang kanyang isauli ang salapi sa kanyang ina ay kinuha ng kanyang ina ang 200 putol na pilak na binigay sa mga mambububo na siyang gumawa ng isang larawang inanyuhan at ng isang larawang binubo at nasa bahay ni Mikas. At ang lalaking si Mikas ay nagkaroon ng isang bahay ng mga Diyos at siya ay gumawa ng isang ephod at mga terap at itinalaga ang isa ng kanyang mga anak na maging kanyang saserdote. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Bawat tao ay gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. At may isa namang may kabataan sa Bethlehem, Huda, sa angkan ni Huda na isang Levita, at siya ay nakikipamayan doon. At ang lalaki ay umalis sa bayan sa Bethlehem, Huda upang makipamayan kung saan siya makakasumpong ng matutuluyan. At siya ay naparoon sa lupain maburol ng Ephraim sa bahay ni Mikas habang siya ay naglalagbay. At sinabi ni Mikas sa kanya, saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, ako'y Levita sa Bethlehem, Huda, at ako'y yayaong makikipamayan kung saan ako makasumpong ng matutuluyan. At sinabi ni Mikas sa kanya, tumahan ka sa akin at ikaw ay maging sa akin ay isang ama at isang saserdote at bibigyan kita ng 10 putol na pilak 1 taon at ng bihisan at ng iyong pagkain. Sa gayoy ang Levita ay pumasok. At ang Levita ay nakipagkasundong tumahang kasama ng lalaki at ang binata sa kanyang parang isa sa kanyang mga anak. At itinalaga ni Mikas ang Levita at ang binata ay naging kanyang saserdote at nasa bahay ni Mikas. Nang magkagayoy, sinabi ni Mikas, ngayoy talastas ko na gagawan ako ng mabuti ng Panginoon, yamang ako'y may isang Levita na pinakasaserdote ko. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel, at ng panahong yaon ay humahanap ang lipi ng mga danita ng isang mana na matatahanan, sapagkat hanggang sa araw na yaon ay hindi nahuhulog sa mga lipi ng Israel ang kanilang mana. At ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng 5 lalaki ng kanilang angkan sa kanilang kabuuang bilang ng mga lalaking may tapang na mula sa Sora at sa Estaol upang tigtikan ang lupain at kilalanin at sinabi nila sa kanila, kayo'y yumaon at inyong kilalanin ang lupain at sila'y naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim sa bahay ni Mikas at tumuloy doon. Nang sila'y malapit sa bahay ni Mikas, ay nakilala nila ang tinig ng binatang Levita at sila'y lumiko roon at sinabi nila sa kanya, sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang iyong ginagawa sa dakong ito? At anong mayroong ka rito?
At sinabi niya sa kanila, ganito at ganito ang ginawa sa akin ni Mikas at kanyang kinayaring upahan ako at ako'y naging kanyang saserdote. At sinabi nila sa kanya, sinasamo namin sa iyo na usisain mo sa Diyos upang aming maalaman kung ang aming lakad ay papalarin. At sinabi ng saserdote sa kanila, yumaong kayong payapa na sa harap ng Panginoon anda ang inyong nilalakaran. Nang magkagayoy, lumakad ang 5 lalaki at dumating sa Lais at nakita ang bayan na naroon, kung paano sila'y tumatahan sa katiwasayan, na gaya ng mga Sidonyo, na tahimik at tiwasay, sapagkat wala sa lupain na nag-aaring may kapangyarihan na makapagbibigay kahiyan sa alinmang bagay at malayo sa mga Sidonyo at walang pakipagkasundo sa kanino man. At sila'y naparoon sa kanilang kapatid sa Sora at Estaol at sinabi ng kanilang mga kapatid sa kanila, ano kayo? At kanilang sinabi, kayo'y bumangon at tayo'y umahon laban sa kanila. Sapagkat aming nakita ang lupain at narito napakabuti at natatamad ba kayo? Huwag kayong magmakupad na yumaon at pumasok upang arihin ang lupain. Paglakad ninyo'y darating kayo sa isang bayang tiwasay at ang lupain ay malaki, sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyong kamay. Isang dakong walang kakailanganing anumang bagay na nasa lupa. At umalis mula roon ang ilan sa angkan ng mga Danita mula sa Sora at sa Estaol na 600 lalaki na may sandata ng mga kasagbaktan ng pandigma. At sila'y yumaon at humantong sa Kiriath Jearim sa Huda, kaya't kanilang tinawag ang dakong yaon na Mahane Dan hanggang sa araw na ito. Narito ito'y nasa likod ng Kiriath Jearim. At sila'y nagdaan doon hanggang sa lupain maburol ng Ephraim at naparoon sa bahay ni Mikas. Na magkagayoy, sumagot ang 5 lalaki na tumiktik ng lupain ng Lais at sinabi sa kanilang mga kapatid, nalalaman ba ninyo na mayroon sa mga bahay na ito na isang epod at mga terap at isang larawang inanyuhan at isang larawang binubo? Ngayon ay akalain ninyo ang marapat ninyong gawin. At sila'y lumikaw roon at naparoon sa bahay ng binatang Levita sa makatwid bagay hanggang sa bahay ni Mikas at tinanong nila siya ng kanyang kalagayan. At ang 600 lalaki na may sandata ng kanilang mga kasabwatan na pandigma na pawang mga anak ni Dan ay nagsitayo sa pasukan ng pintuang bayan. At ang 5 lalaki ay yumaong tumiktik ng lupain ay nagsiahon at pumasok doon at kinuha ang larawang inanyuhan at ang epod at ang mga terap at ang larawang binubo. At ang saserdote ay nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan na kasama ng 600 lalaki na may sandata ng kanilang mga kasagbatang pandigma. At nang pumasok ang mga ito sa bahay ni Mikas at makuha ang larawang inanyuhan at ang epod at ang mga terap at ang larawang binubo, ay sinabi ng saserdote sa kanila, ano ang inyong gagawin? Sinabi nila sa kanya, pumayapa ka, itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig at sumama ka sa amin at maging ama at saserdote ka namin. Magaling ba kaya sa iyo ang maging saserdote sa bahay ng isang lalaki o maging saserdote sa isang lipi at sa isang angkan sa Israel? At natuwa ang puso ng saserdote at kanyang kinuha ang epod at ang mga terap at ang larawang inanyuhan at yumahon sa gitna ng bayan. Sa gayoy bumalik sila at yumahon at inilagay ang mga bata at ang kawan at ang mga daladalahan sa unahan nila.
Nang sila'y malayo na sa bahay ni Mikas, ang mga lalaking nasa mga bahay ng kalapit ng bahay ni Mikas ay nagpipisan at inabot ang mga anak ni Dan. At kanyang sinigawan ang mga anak ni Dan at inilingon nila ang kanilang mga muka at sinabi kay Mikas, anong mayroong ka na ikaw ay nagpisan ng kanyang pulutong? At kanyang sinabi, inyong kinuha ang aking mga Diyos na aking ginawa at ang saserdote at kayo yumaon at ano pang mayroon ako at bakit nga sasabihin ninyo sa akin anong mayroon ka? At sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, huwag nang marinig ang iyong tinig, baka daluhungin ka ng mga mapusok na kasama at iyong iwala ang iyong buhay, pati ng buhay ng iyong sambahayan. At pinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad at nang makita ni Mikas na sila'y totoong malakas kaysa kanya ay bumalik at umuwi sa kanyang bahay. At kanilang kinuha ang ginawa ni Mikas at ang saserdote na kanyang tinatangkilik at naparoon sa lais sa bayang tahimik at tiwasay at sinaktan nila ng talim ng tabak at sinunog nila ang bayan. At walang magligtas sapagkat malayo sa Sidon at sila'y walang pakipagkasundo sa kaninuman at nasa libis na lumalaganap sa dakong Bet-Rehob at kanilang itinayo ang bayan at tinahanan nila. At kanilang tinawag na Dan ang pangalan ng bayan ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama sa pinanganak sa Israel. Gayon may ang pangalan ng bayan ng una ay Lais. At itinayo sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larawang inanyuhan. At si Jonathan na anak ni Gerson na anak ni Moises, siya at ang kanyang mga anak ay siyang mga saserdote sa lipi ng mga Danita hanggang sa araw ng pagkabihag sa lupain. Gayon nila tinayo ang larawang inanyuhan ni Mikas na kanyang ginawa sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Silo.